Magandang umaga. Habang naglalaba ay may request ang aking mga kasama na gagawa daw ako ng hopya. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng hopya. Meron akong isang kilong all-purpose flour. Ayan. So hatiin ko ito dahil ang paggawa ng hopya po ay may dalawang dough. Ang una ay ano lang po siya, tubig lang at saka cooking oil. At ang pangalawa naman ay asukal at lard. Dito wala namang lard kaya ang gamit ko ghee. Yung ghee na yan ay taba po ng baka yan. At flour, siyempre. So, pag na-mix yung dalawa, dalawang dough, pag isahin yan, iplaplatin siya. So mamaya makikita po ninyo. So ito na, mag-umpisa na po tayo. Okay, hatiin ko lang po ito. Ayan. So nahati na. So kalahati. So ito na yung gagawin kong unang dough. So, siyempre, lagyan natin ng cooking oil. So, siguro ang nito is kalahati nito. Ito. Itong basong ito. Coffee cup. Kalahati nito. So, dahil hindi ko na ilagay. Anin ko na lang, kalahating ganon. So, ganun po ang paggawa niyan. I-mix po natin. Lagyan ko ng tubig, i-mix ko. Ayan na po. Mix na po natin. Tingnan po ninyo. Ayan po. So, ito na po ang ito pang unang dough niya. Ayan. Hindi na po pinapatubo ito. O hindi na pinapaalsa. Ang nito, pagka nagawa na yung isang dough, iplaplatin siya at pag-isahin siya at ilagay ito sa freezer na mga 15 minutes para mag-dry at medyo tumigas-tigas siya konti at doon pa lang gagawin. So ito ang kaibahan sa paggawa ng tinapay kasi ang tinapay kailangan paalsahin at matagal na proseso bago lutuin. Maabot siya ng 4 to 5 oras. Depende yon. Pero kung yung mga malakihan na mga bakery, mayroon na po silang pampaalsa na machine. So mabilis lang yon. Tayo na walang machine, nasa 4 na oras bago lutuin. Depende yon. So itong hopya ay hindi kailangan paalsahin siya. Pagkatapos nito, pagka na-mix yung dalawang dough, i-roll siya at ilagay mo sa freezer. So ito, tapos na ang unang dough. Gagawa tayo ng pangalawang dough. Sa pangalawang dough, itong kalahati na to. Ayan. So, lalagyan po natin ito kung malaking panukat. Ang lard kasi kulay puti, pero dito ang ghee ito. Kung walang ghee po, pwede rin po ang ang butter, no. So kung walang lard, walang ghee, pwede pong butter. So ngayon, ghee po ang ito po yung taba ng baka. So, hindi ko iubos ito, kalahati lang. Siguro mga 10 kutsara. 10 kutsara nito at 10 kutsarang asukal at i-mix po siya. Pagkatapos, iplaplatin tong unang dough. Ayan, itong ginawa natin. At i-roll siya at ilagay sa freezer. Okay, gawin ko muna.
Ayan, so tapos na po. Ayan o. Ito na po ang pangalawang dough niya. All-purpose flour, kalahati, at lard, o kaya ghee, or wala kayong ghee, wala kayong lard, pwedeng butter at asukal. Ayan, yung binanggit ko kanina. So ngayon, ipa-flatten yung una at ipa-flatten dito to at ipagsama sila, dalawa, at i-roll pagkatapos ilagay sa refrigerator. At nakagawa na rin ako ng fillings niya, yung ating pangpalaman. Ang ginawa ko, hindi ako gumawa ng munggo. Ang ginawa ko is red beans. Ito. Red beans naman siya. At lintel. Yan ang ginawa ko. Red beans at saka lintel. At pinakuluan ko. At pagkatapos nilagyan ko ng asukal, siyempre lagyan ng asin para mag-match siya ang alat at saka tamis. Pero siyempre hindi maalat. Lagyan lang ng konting asin. Ayan. Para naman mabalance siya. May balance pa. At nilagyan ko ng tinunaw ko ang milk powder. Ayan ang kinalabasan. Kaya napakasarap nito. Amoy gatas talaga siya. So mamaya, gagawin natin muna itong dough. Ayan na po, na-flat na po natin ang dough. Ayan. So ngayon, i-roll ito. I-roll natin. So na-roll na po natin. Ayan. So plastic ko ngayon. Pagkatapos plastic, pag na plastic na, ilagay ko siya sa freezer ng 15 minutes. Ayan na guys. Nilabas na natin sa freezer. Ito na po yun. Oh. Ayan. So medyo matigas-tigas na siya, di ba? Ayan. So hihiwain na natin yan. Hihiwain ko yan. Ayan na. Nahiwa na. So, ngayon, i-flat siya para lagyan ng palaman. Okay. Gamit ko ito. Ayan na po. Flat na. Lagyan natin ng palaman. At sarado natin. Ayan na po pag sarado niyan. Ayan na po. Sarado na. Ayan na po siya. Oh. Ayan, gawa pa tayo ng isa. Ganyan lang ang paggawa ng hopya. Pero siyempre, maproseso din po. Tiyaga lang. Ayan o. Sarado. At mamaya, lutuin na natin. Tak! Oh. Yan na guys. Nagawa na natin. Isasalang na po natin ito sa oven. Ayun na po. Nasa oven na. Tingnan natin mamaya pag naluto na. Guys, luto na ang ating hopya. Ayan o. Napakasarap. Tikim tayo.
Init pa. Mm. Mm. Sarap. Sarap. Diba? Hopya. Ang laman, no? Diba? Ayan, no? Hopya. Salamat sa panonood. Kainan na. Init, init.